ng Diyos. Magandang umaga po sa lahat ng aking mga taga-subaybay sa ating sinasagawang Daily Bread. At ang programang ito ng Bread of Life ay atin pong patuloy na isinasagawa tuwing umaga para po magbigay ng encouragement, magpalakas, magbigay ng katatagan sa ating buhay pananampalataya. Kaya nga po, ito ay talagang pinagsisikapan kong patuloy na magampanan upang saan mang dako lugar kayo naroon, lalo na sa panahon ng lockdown, kayo po ay maabot ng pangangaral ng salita ng Diyos. So, maaaring isipin ng ilan sa inyo, siguro ito ay sa panahon lang ng lockdown. Pero katulad ng request ng ilang mga tagapakinig, good morning, Sister Merna. At ito nga, Sister Merna Tifasi, ang isa sa nagre-request na kung pwede, ito ay maipagpatuloy natin na tuloy-tuloy. Hindi lang sa panahon ng lockdown, kundi maisagawa natin ito. Kung pwede nga, habang tayo ay may buhay at nandito pa at hindi pa tayo nirarapture ni Lord, hindi pa tayo kinukuha ng Panginoon, hindi pa muling nagbabalik si Jesus, ay patuloy natin itong maisagawa. Sapagkat ang pangangaral ng salita ng Diyos ay iniuutos na gawin ito, napapanahon man o hindi. Sabi ni Apostol Pablo kay Timoteo, ipangaral mo ang salita ng Diyos, napapanahon man o hindi. Pagsabihan mo, aralan mo ang mga tao. So, ito rin po yung aking pinaninindigan at nais kong gawin na patuloy na makapangaral sa pamamagitan ng atin pong Facebook ng live streaming. At ako po'y naniniwala na yung iba, bagamat hindi kaagad nakakapag-open ng kanilang mga Facebook at hindi nakakasama sa ating live, eh sabi nila, pagkagising nila, ay nanonood din sila. Minsan kahit tanghali, minsan may nanonood ng gabi. Kasi po, mayroon naman po itong replay. Pwede mong i-replay siya at panuorin. Kaya nga po, sa mga maagang gumising, salamat kay Brother Nestor Banyas na siya po ay naka-online na rin para tayo ay samahan sa atin pong Daily Bread. So, nabanggit ko nung mga nakaraang araw na aking pangangaral na ang atin pong binibigyang diin ay yung tinatawag nating biblical lockdown. At marami-rami na po tayong na-share. At ngayon ay atin pong binibigyang tuon at pansin ang Book of Revelation, na kung saan si John the Beloved ay nilockdown ng Panginoon doon sa pulo ng Patmos. At nung siya ay ilockdown ng Panginoon doon sa pulo ng Patmos, isinulat niya ang aklat ng pahayag. Kaya nga, dito tayo ngayon nakatuon sa pag-aaral sa aklat ng pahayag na inihayag ng Diyos kay San Juan ang mga bagay, ang mga pangyayari, ang mga magaganap sa huling panahon. Salamat, Sister Merlita Tintino, na ikaw ay naka-open na rin ng iyong Facebook at sinasamahan mo kami sa amin pong pagsasaimpapawid ng pangangaral ng salita ng Diyos. Nakikisalo ka ngayon sa atin pong programa na Daily Bread. At sa iba pa na nagbubukas at sumusubaybay, pagpalain po tayo ng Diyos. At ngayon ay tutunghayan na po natin ang pagpapatuloy sa aralin natin patungkol sa lockdown sa buhay ni John the Beloved doon sa pulo ng Patmos.
Salamat, Bishop, dyan sa Gawinit. Ang ating Bishop po sa lugar po ng Manawag. At siya rin po ay madalas po ay nag-online na at sinasamahan po tayo. So, nasa chapter 1 pa lang po tayo ng Book of Revelation. Kaya sabi ko, bababada natin ito, talagang pagtutuunan natin ng pansin ang pag-aaral sa Book of Revelation dahil ang mga sinasabi dito at ipinahayag ng Diyos kay Juan, ang kaganapan po ay sa panahon natin at sa mga darating na panahon. Kaya mainam na ito ay talagang mapagtuunan natin ng pansin at maaral natin ng husto nang sa gayon po ay hindi na ho tayo magtataka sa mga nangyayari at mangyayari pa. Kasi advance na nating inaral. Kaya yung mga talaga pong gusto na patuloy na magkaroon ng kaalaman at habang sila ay nasa lockdown o naka-lockdown, ma-improve, mapalago, mapaunlad ang kanila pong nalalaman tungkol po sa mga kapahayagan ng Diyos na inihayag po kay Juan. Purihin ang Diyos. Salamat, Sister Alma, na ikaw ay nariyan na rin at nag-online. So, basahin na po natin ang ating scripture ngayon. Binasa ko na ito kahapon, kaya lang hindi natin natalakay kasi limited yung time natin at talagang masusi nating hinihimay-himay ang mga bahagi ng kasulatan pagpasok natin sa Book of Revelation. Okay? Sa aklat po ng Pahayag, chapter 1, sa verse 4, binasa natin ito kahapon, ulitin natin ngayon, hanggang 8. Sabi po dito, buhat kay Juan sa 7 iglesia sa Asia, sumainyo ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos, Diyos sa kasalukuyan, sa nakaraan, at siyang darating, at mula sa 7 espiritong nasa harap ng kanyang trono. Verse 5, at mula kay Jesucristo, ang tapat na saksi, ang unang nabuhay sa mga patay, at hari ng mga hari sa lupa. Inibig niya tayo, at sa kanyang pagkamatay ay pinalaya niya tayo mula sa ating mga kasalanan. Verse 6, ginawa niya tayong isang liping maharlika upang maglingkod sa Diyos at sa kanyang Ama bilang saserdote. Kay Jesucristo ang kapurihan, kapangyarihan, magpakailanman. Amen. Bagamat may amin tuloy pa rin po natin. Verse 7, pakatandaan ninyo, darating siyang nasa mga alapaap, makikita ng lahat, pati ng umulo sa kanyang tagiliran. Dahil sa kanya, iiyak ang lahat ng lipi sa lupa. Magkakagayon nga. Amen. Last verse, verse 8. Ako ang Alpha at ang Omega, wika ng Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos sa kasalukuyan, sa nakaraan, at siyang darating. Pinagpala po ang salita ng Diyos na ating binasa. Tayo po ay saglit na yumukod at manalangin. Aming Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, basbasan po ninyo ang bahagi ng kasulatang binasa. At buhat po sa bahagi ng kasulatang ito, Panginoon, mangusap po kayo sa aking mga labi upang ibigay ang makapangyarihang mensahe na magdudulot ng kalakasan, kasiglahan sa buhay, pananampalataya ng lahat ng aking tagapakinig. Dalangin ko, Panginoon, na patuloy mong udyukan ang mga tao, especially yung mga nagugutom, nauuhaw sa iyong salita, na sa oras na ito, buksan nila ang kanilang mga cellphone, ang kanilang mga Facebook at tunghayan ang live streaming na isinasagawa ng iyong lingkod para abutin sila ng iyong mensahe. Inaasahan ko, Panginoon, na papatnubayan mo ang aking tagapakinig at bibigyan mo sila, Panginoon, ng sapat na oras para sila, Panginoon, ay huwag mag-atubili na saluhan pag makisalo sa amin gagawing pag-aaral sa iyong salita na siyang pagkain ng aming buhay espiritual. Gamitin po ninyo ang inyong lingkod, magsalita po kayo sa aking labi sa ikapagpapala ng lahat ng aking tagapakinig. Purihin ka, Panginoon, sa pangalan po ni Jesus. Ito po ang aming dalangin. Amen and amen. Glory to Christ Jesus. Hallelujah. Glory to Christ Jesus. Okay? Salamat din po kay Sister Estelita Andaya na ngayon ay nagbukas na rin ng kanyang Facebook at naka-online na. Kay Sister Delia Solano, salamat
At tayo ngayon ay magsama-sama sa atin tong pagkain ng ating buhay spiritual, ang ating daily bread. Hallelujah! Purihin ang Diyos. At simulan po natin ang atin pong patuloy na pagtatalakay sa atin pong natatanging paksa sa salita ng ating Panginoon na atin pong pagsasaluhan, na atin pong binasa, at ngayon po ay atin pong tatalakayin. Inihayag ng Panginoon kay Juan, kahapon tinalakay po natin na mapalad ang bumabasa, ang nakikinig at nagsasagawa ng salita ng Panginoon dahil ito po ay matutupad. So, akin pong binigyang diin kahapon kung bakit sinabi ni Juan na mapalad ang bumabasa, ang taong nakikinig at magsasagawa ng salita ng Diyos dahil talagang ito'y matutupad at ito ay totoo. Kaya nga, mapalad ka kapatid kung nandyan ka ngayon, nakikinig, nakikisa, nakikisalo sa atin pong pag-aaral ng salita ng Panginoon na siyang pagkain ng ating buhay espiritual. Purihin ang Diyos. Hallelujah. So, salamat Sister Olivia Ordonez. At ikaw ay kasama namin ngayon. So, ngayon ay atin pong binasa ang Book of Revelations chapter 1, 4-8 na kung saan ay may tatlong mahalagang inihayag ang Diyos sa apat na talata na ating binasa. Inihayag niya ito kay Juan. Yung kanyang kalagayan, yung kanyang katangian, kung sino talaga ang Panginoong Hesus after ng resurrection, after na umakyat sa langit, after na lumuklok siya sa trono ng ating amang nasa langit. Dito po ay makikita natin sino ba talaga si Jesus. Kasi nga po sa panahong ito, siguro po na-encounter na rin ninyo at naririnig na rin ninyo na may mga sekta ng pananampalataya na hindi naniniwala na ang ating Panginoong Hesukristo ay tunay na Diyos. So, patuloy nilang iginigiit na ang Panginoong Hesus ay tao at mas mataas pa minsan yung level ni Felix Manalo na isang anghel. So, alam nyo naman, pag sinabing anghel, mas mataas ang level niya sa tao. Pero dito, kung kayo po ay talagang magsusuri, makikilala ninyo sino ba talaga ang Panginoon. Kasi po, sa ating mga mananampalataya, mahalaga po na may wasto tayong kaalaman at pagkakilala sa Panginoong ating pinaglilingkuran. Kasi ang paglalaan ng tao ng isang malalim na commitment sa paglilingkod sa Diyos ay nakabase sa pagkakilala niya sa Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Maraming mga tao na gustong mag-serve kay Lord, gustong magpagamit kay Lord, pero napakababaw ng kanilang naintindihan, napakababaw ng kanilang pagkakilala sa Diyos na kanilang pinaglilingkuran. Ang dahilan, hindi nila inaral o kaya walang nagturo sa kanila kung sino ba itong Jesus na ito na pinaglilingkuran natin. Ano ba siya sa buhay natin? Ano ba siya sa panahong ito at sa panahong darating? At dahil doon, sa hindi pagkaalam ng tao sa wastong aral sa katotohanan tungkol sa Diyos, ay hindi nila maikumit ang buhay nila na talagang mag-serve sila ng 100%. Sapagkat ang pagkukumit ng tao sa pagsiservisyo sa ating Panginoon, ito po ay nakabase sa lalim ng iyong nalalaman at sa iyong karanasan, sa lalim ng iyong naintindihan tungkol sa ating Panginoon. Kaya mapalad tayo ngayong umaga sapagkat atin pong bibigyang pansin ang paghahayag ni Jesus ng kanyang kalagayan matapos siyang umakyat sa langit. So, dito sa aklat ng Revelation, kasi ito, nag-reveal siya kay Juan, nakakyat na siya sa langit, nandun na siya sa kanyang marangal na trono. At maliwanag ang sinasabi sa verse 4 na dito po, sumainyo ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos. Diyos na kasalukuyan, sa nakaraan, at siyang darating. So, sino ba itong Diyos na ito? Sa nakaraan, sa kasalukuyan, at siyang darating.
Ito po mismo ay ang ating Panginoong Hesukristo na makikita po natin pagdating po sa aklat ng Hebreo. Kung kayo po ay may mga hawak na Biblia at gusto po ninyong makita, sa Hebreo 13:8, at madalas ko rin po itong binabanggit kasi ito ang nagpapatotoo na talagang ang Panginoong Hesukristo, itong Diyos sa nakaraan, sa kasalukuyan, at siya ding darating. Okay, 13:8, sabi po dito, si Hesukristo noong nakaraan at siya rin sa kasalukuyan at siya rin magpakailanman. So, itong nandito sa Book of Revelation na sinasabi na Diyos sa kasalukuyan, sa nakaraan at siyang darating, NIV po yung gamit natin. Ito po mismo ay ang ating Panginoong Hesus. So siya po ay Diyos. Inihayag niya ito kay Juan dito sa bahagi ito ng kasulatan. At makikita po natin ang kalagayan talaga ng ating Panginoong Hesus. So bakit sinabi siya yung nakaraan? Siya yung pagdating sa verse 8, siya yung Alpha, siya yung Omega, ang makapangyarihang Diyos sa nakaraan, sa kasalukuyan at darating. Sino ba si Jesus bago siya nagkatawang tao? Gusto kong hukayin natin at alamin natin ang katayuan ng Panginoong Hesus bago po siya nagkatawang tao, nagpakasakit sa krus ng Kalbaryo, namatay at muling nabuhay. Kung kayo ay mayroong Biblia, pwede niyong tunghayan ang aklat ng Kawikaan 8, talatang 22, ganito po ang ating mababasa. Sa lahat ng nilikha ni Yahweh, ako ang siyang una, hanggang verse 30 po. Noong una pang panahon, ako ay nalikha na. Matagal ng panahon ng anyuan niya ako, bago pa nilikha at naanyo itong mundo. Wala pa ang dagat nang ako'y lumitaw, wala pa ang mga bukal ng tubig na malilinaw. Verse 25, wala pa ang mga burol, gayon din ang mga bundok, nang ako ay isilang sa San Sinuko. Ako muna ang nilikha bago ang lupa at bukid. Nauna pa sa alabok, sa lupang daigdig. Nang likhain ang mga langit, ako ay naroon na. Maging nang ang hangganan ng langit at lupa'y italaga. Naroon na rin ako nang ang ulap ay ilagay at ng kanyang palitawin ang mga bukal sa kalaliman. Verse 30, nang ilagay niya ang hangganan itong dagat, ng patibayan itong mundo ay ilagay at itatag. Verse 30, ako'y lagi niyang kasama at katulong sa gawain. Ako ay ligaya niya sa akin, siya'y aliw. Pagpalain ng Diyos ang kanyang salita. Ito ang kalagayan ng ating Panginoong Hesus. Bago siya nagkatawang tao, bago siya nagministeryo, nangaral, naghirang ng 12 apostol, bago siya nagpakasakit at napako sa krus, namatay at muling nabuhay, ang patutuo po dito po sa aklat ng Kawikaan na inihayag ni King Solomon sa kanya pong sa paghahayag ng Diyos ng kapahayagan kay King Solomon na sumulat ng aklat ng Kawikaan. Sabi doon, mula nang likhain ang mundo, siya ay nandun na. At dito po, nung ilitaw ang mga dagat, isaayos ang mga bukal ng tubig, siya ay nandun na. Nang likhain ang mga burol, at ilagay ang lahat ng mga disenyo sa lupa, sa langit, lahat po ng mga bagay na nakikita sa sandaigdigan at sa kalawakan, ang sabi doon, ako ay nandoon na. Malalaman natin kung sino itong nagsasalitang ito. At ang sabi po dito, sa verse 30, ako ay lagi niyang kasama at katulong sa gawain at ligaya niya at aliw. At siya ay ligaya at aliw doon sa paglalang, katulong sa lahat ng gawain. Tingnan po natin kung sino po yan. Sa aklat po ng Juan, malalaman po natin kung sino itong inihahayag sa sulat po ni King Solomon. Okay? Aklat po ng Juan, chapter 1,
verse 1 to 2. Okay. Sa pasimula pa'y naroon na ang salita. Yung salita na sinabi din sa Book of Revelation na siya ang simula. Sabi doon, sa pasimula, naroon na ang salita. Kasi po nung likhain ang lahat ng bagay sa daigdig na ito, mayroon lang pong nagsasalita. Pag sinabing magkaroon ng araw, magkaroon ng buwan, magkaroon ng bituin, magkaroon ng mga halaman, may nagsasalita lang, nagkakaroon nga, dahil makapangyarihan talaga ang Diyos na manlalalang. Sabi doon, sa pasimula, naroon na yung salita. At kasama ng Diyos ang salita. At ang salita ay Diyos. Okay? Yung lumalalang na salita, nakamanlalalang, nandoon na, at ito ay Diyos. Verse 2, kasama na siya ng Diyos sa pasimula pa. Sa verse 3, sa pamamagitan niya nilikha ang lahat ng bagay at walang anumang nilikha ng hindi sa pamamagitan niya. Lahat daw ng bagay nalikha sa pamamagitan niya at walang anumang bagay na nalikha ng hindi sa pamamagitan niya. Sino itong tinutukoy na ito? Na salita, nakasama sa paglikha. Sa verse 14, malalaman po natin, verse 14, 1:14, naging tao ang salita at siya'y nanirahan sa piling natin. Nakita namin ang kanyang kapangyarihan, kadakilaan, puspos ng pag-ibig at katapatan. Tinanggap niya mula sa Ama ang kapangyarihan at kadakilaan ito bilang bugtong na anak. Ayun. So maliwanag na po, napatunayan na natin. Sino yung simula na tinutukoy? Sabi niya, ako ang Alpha at ang Omega, ang simula at ang wakas, ang nakaraan, ang kasalukuyan at darating. Sino ito? Ito pala yung salita na sa simula ay nandoon na, nakasama sa paglikha, at ang salitang ito, mga kapatid, ay nagkatawang tao. Purihin ang Diyos. Salamat kay Sister Rosalinda from Korea na nakaantabay din po sa ating programa, at kay Sister Maris, salamat po, Marisa, na siya po ay nakikinig din ngayon. So napatutunayan na natin, sino yung simula, sa simula pa ay kasama ng Diyos sa paglikha at walang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya. Ito po ay ang ating Panginoong Hesus. Kaya maliwanag na si Jesus ay kamanlilikha at kasama sa paglikha at walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya. At sabi yung salita na nandoon sa paglikha, nagkatawang tao ito. Sa verse 14, nagkatawang tao ito. At siya'y nanirahan na kasama natin puspos ng pag-ibig bilang bugtong na anak. Ang bugtong na anak ay si Jesus. Okay? Alam ko naman na hindi ito mahirap intindihin, pero ito ay matibay na depensa natin para patunayan sa mga tao na ang Jesus na ating sinampalatayanan ay isang tunay na Diyos. Lalo na nang siya'y mabuhay na magmuli at umakyat dun sa langit. Yung sinasabi nilang si Jesus ay isang tao, hindi po natin pwedeng tanggapin ang katuroang yan, sapagkat tunay na ang ating Panginoong Jesucristo ay Diyos, lalo na po pagdating po sa aklat ng pahayag na ipinakilala na niya ang kanyang sarili kay San Juan, na siya ang Alpha, siya ang Omega, siya ang simula, siya ang wakas. Hallelujah! Ganyan ang ating Panginoon, mga iniibig kong mga kapatid. Inihayag niya yan kay Juan. At maliwanag na pinatunayan natin sa mga bersikulong ating binasa. At dahil nga ang ating Panginoon, ang siyang simula, ang siyang wakas, ang ibig sabihin po niyan, kapag siya'y may sinimulan sa buhay natin, maniwala po tayo na hindi siya papayag na dyablo ang tumapos. Kaibigan, kapatid kong minamahal, si Jesus na siyang pasimula at nagpasimula ng mabubuting bagay sa ating buhay ay hindi humihinto hanggang hindi nagkakaroon ng katuparan ang banal na plano at adhikain niya sa iyo at sa akin, sa bawat mga tinawag na mananampalataya. Kaya napakaganda po na patuloy tayo na magsuri ng mga katotohanan tungkol sa Diyos. Hallelujah! At kung atin pong uunawaing mabuti ang mga nakaloob sa mga talatang ito, ay lalo nating mapagtatanto ang tunay na kalagayan ng ating Panginoon. At dito po sa bersikulo din po ito, ay mababasa po natin pagdating sa verse 5 po, at mula kay Jesucristo na tapat na saksi ang unang nabuhay sa mga patay,
hari ng mga hari sa lupa. So inihayag din kay San Juan, nung siya ay nasa pulo ng Patmos, na si Jesus ang hari ng mga hari. Mayroon pa bang tataas na ranggo sa hari ng mga hari? Wala. So ibig talagang superior talaga si Lord, hari ng mga hari. At hindi lang yun, Panginoon pa ng mga Panginoon. Hallelujah. Kaya talagang si Jesus ay tunay na Diyos na nagkatawang tao para po magministeryo sa mga tao, magligtas sa mga tao. Salamat, Sister Laida, sa iyo pong pag-online. So, atin pong ipinakikita sa atin pong pag-aaral ngayong umaga, sino itong Jesus na ating sinampalatayanan. Siya ang Alpha, ang Omega, ang simula at wakas. Siya ay kamanlilikha o co-creator ng Diyos sa paglalang at walang anumang nalalang nang hindi sa pamagitan niya. Siya ay nagkatawang tao, nanahan sa piling natin, nangaral sa atin, nagministeryo sa atin, namatay sa pagtubos sa ating mga kasalanan, ika-3 araw na buhay na magmuli, at tinawag siyang hari ng mga hari. So, sabi po dito, sa mga susunod na pangungusap sa verse 5, inihayag, inibig niya tayo at sa kanyang pagkamatay pinalaya niya tayo mula sa ating mga kasalanan. So pangalawang gusto kong bigyang diin dito sa mga bersikulo ng verse 4 to 8 na inihayag kay Juan patungkol sa ating Panginoon Jesucristo. Inihayag niya ang kapangyarihan ng kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay. So mayroon palang dapat tayong malaman doon sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Tunghayan po natin ang mga bahagi po ng kasulatan sa aklat po ng mga taga-Epeso. Ito po, Epeso 1:20 hanggang 21. Kaya yung mga may hawak na Biblia, pwede po ninyong tunghayan. Kung wala naman po at kayo po ay nakikinig, nasa sasakyan man kayo, nasa kusina man kayo, mayroon kayong ginagawa, pero bukas ang inyong mga laptop at inyong pinakikinggan ang aking pangangaral. Sundan po ninyo at gusto ko pong makita natin ang mga bersikulong ito na inihahayag kung ano ang kapangyarihan ng pagkabuhay ng ating Panginoon. Sabi po dito, ang muling pagkabuhay ni Kristo at muling bumuhay kay Kristo at nagluklok sa Kanya sa kalangitan sa kanan ng Diyos, kaya't nasa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng paghahari. Lahat ng paghahari, kapamahalaan, kapangyarihan, pamunuan, higit ang Kanyang pangalan kaysa sa lahat ng pangalan, hindi lamang sa panahong ito, kundi pati sa darating. Hallelujah! So, ang pagkamatay at muling pagkabuhay ng Panginoon ang naging dahilan na siya ay nalagay sa lalong na talagang yun naman ay kanyang posisyon. Na ipinakilala niya kay Juan kung ano siya, inihayag naman kay Pablo, nang sabi dito, nasa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng paghahari at kapamahalaan. Yan ang gusto kong maunawaan ninyong lahat. Na ang lahat ng kapamahalaan, kapangyarihan, otoridad ay under control ng ating Panginoon. Salamat sa ating tagapakinig na nasa Canada, si Julie, ang aking pinsan, kay Hernan Valdez, kung di ako nagkamali, ito ay nasa Korea. So, patuloy niyo po akong samahan. So, inihayag kay Juan kung sino ba itong Jesus na ito na tinawag na Alpha at Omega, na namatay at muling nabuhay, at ngayon ay ating binabasa ngayon yung kanyang katayuan na sabi niya nasa ilalim ng kanyang kapamahalaan at kapangyarihan ang lahat ng mga pamunuan o pamahalaan. Kaya nga, ito yung sinasabi natin sa Roma 13. Pag binasa natin ang mga talata, beginning verse 1, lahat ng kapamahalaan o gobyerno ay natatag sa kapahintulutan ng Diyos. At ang sino mang hindi magpasakop at sumunod sa gobyerno, hindi ka din nakakasunod
sa panuntunan ng Diyos, sapagkat lahat ng gobyerno itinatag sa kapahintulutan ng Diyos. Kaya sino mang lumalaban sa otoridad, sa gobyerno, ay lumalaban sa Diyos. Kaya yung mga pasaway nating mga kababayan na hindi lang talaga basta lumalaban, kundi pinupost pa nila sa Facebook na ang ating presidente ay ipapatay nila, magbigay ng reward na 50 million, mayroong 100 million, at mayroong nagsasabing sila pa ang papatay sa presidente. Ito'y mga tao na hindi dapat ito, na kung sila man ay nagbibiro, gustong magpasikat, makilala, ni sa biro hindi nila ito pwedeng gawin, sapagkat ito'y tahasang paglaban sa pamahalaan o tagapamahala na inilagay ng Diyos. So ito palang mga tao na ito, kahit ano pa ang kanilang kahinaan, kamalian, mga hindi natin nagugustuhang mga salita o attitude nila, hindi pa rin dapat tayong lalaban o magbabanta o mag-iisip ng masama o hindi magpasakop sa kanila. Sapagat pag hindi tayo sumunod at nagpasakop sa kanila, hindi na rin tayo nakasunod sa Diyos, dahil ang Diyos nga ang nagpahintulot na sila ilagay doon sa mga tungkulin na yun. Kaya ang hindi pagsunod at pagpasakop sa tagapamahala, hindi na rin ito pagsunod sa Diyos. Nalalaman ba natin yun? Kaya oy mga kababayan, o kayo na aking mga tagapakinig, kung may mga pasaway kayo ng mga kamag-anak, mga kaibigan, kakilala, kabarangay, aba ay paalalahanan ninyo. Lumalaban sila sa Diyos pag lumalaban sila sa pamahalaan. Kaya sunod lang po. Sunod lang po. Sapagkat ang kapamahalaan nga, ang sabi dito, lahat ay itinatag, natayo, approved by God. So kung inapprove ito ng Diyos, pasakop tayo at sumunod. At kung tayo ay susunod sa kanila, para din po ito sa kapakanan natin. Liwanag po. So, ang liwanag na sinasabi dito sa bersikulo na sabi po doon, sa pagkamatay ko pagkabuhay ng Panginoon, doon sa ating binabasang scripture sa verse 5 ng aklat ng pahayag o Revelation chapter 1 verse 5, ay sa pagkabuhay na muli ng ating Panginoon, ay nasa Kanya na yung otoridad at kapangyarihan na sinuportahan sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso, na nasa Kanya ang kapamahalaan, ang kapangyarihan, at dito po, ang sabi po dito, higit ang Kanyang pangalan kaysa lahat ng pangalan, hindi lamang sa panahon ito, kundi pati sa darating. Aba, kaya Jesus' name above every name. So ibig sabihin, wala nang pwede pang humigit sa Panginoon, sapagkat siya pala talaga yung pinaka-higher authority. Ang Kanyang pangalan ay higit na makapangyarihan kaysa alinmang pangalan. Kaya nga, pag ikaw talaga ay kinakasihan ng Espiritu ng Diyos at ginamit mo ang pangalan ni Jesus sa mga taong demon-possessed, aba ay lumalayas ang demonyo. Ginamit natin ang pangalan ni Jesus sa pagpapagaling sa may sakit, gumagaling ang may sakit. Yan ay kung Spirit-filled ka. Sumasa Kanya talaga, sumasa iyo talaga yung Espiritu ng Panginoon. So, pag tayo nanalangin, nag-ask ng miracle, nagkakaroon ng miracle. Bakit? Very powerful ang pangalan ni Jesus. Kaya nga, sa ating mga panalangin, hindi po pwedeng ihihiwalay ang pangalan ng Panginoong Jesus. Lagi nating sinasabi na sa pangalan ni Jesus, idinadalangin ko, kung may sakit, gumaling. Sa pangalan ni Jesus, hinihingi ko na mangyari itong aking request, itong aking panalangin. Laging ginagamit ang pangalan ng ating Panginoong Jesus. So, nasa John 14:13 niya na anuman ang hingin nyo sa aking pangalan, at iyan ay gagawin sa atin ng Panginoon. So, talagang very powerful ang pangalan ng Panginoon at tinawag na the name of Jesus above every name. So, pinakamataas sa lahat ng pangalan. At ito pa po ang gusto ko pong ipaunawa sa inyong lahat. Nasa ating Panginoong Hesus, lahat ng tuhod ay luluhod. Ayan. Nasaan po yan? Sa aklat po ng Philippians 2:9-11. Atin pong mababasa. Philippians 2:11.
Ganito po ang nasasaad sa kasulatan. Verse 9 to 11 na aklat ng Pilipos. Kaya naman siya'y itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Anupat ang lahat ng nilalang nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa ay maninikluhod at sasamba sa Kanya at ipapahayag ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikararangal ng Ama. Glory to God. So lahat ng tuhod luluhod. So makita natin ang ating kalagayan sa harapan ng Panginoon. Sino ka man, ano man ang narating mo sa buhay, ano man ang natapos mo, wala kang pwedeng ipagmalaki. Dahil isang araw, lahat tayo haharap sa hukuman ng Diyos. Lahat po tayo ay luluhod. So kung hindi ka tao, exempted ka. Pero sabi diyan, lahat ng tao, dakila, hamak, pinaka mataas man ang posisyon mo sa gobyerno, pinaka ma-impluwensya ka man, gaano man ang koneksyon mo, gaano man ang pera mo, ihari ka pa, haharap ka at luluhod sa hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Kung ang mga matataas ang posisyon sa lipunang ito ay luluhod, maging ikaw. Kaya wala nga pwedeng ipagmalaki ang tao sa Diyos. Walang pwedeng ipaghambog, walang pwedeng ipagyabang. Kasi darating ang araw, lahat tayo ay haharap sa trono ng kataas-taasang Diyos. Magbibigay sulit tayo sa lahat ng ating ginawa, mabuti man at masama. Luluhod tayo sa makapangyarihang Diyos, sa ating Panginoong Hesukristo. Sabi diyan, kahit nga daw nasa ilalim ng lupa, ibig sabihin, pati mga lamang lupa, pati mga engkanto, pati mga demonyo. Sabi diyan, ang liwanag po, maninikluhod. Luluhod lahat sa harapan ng Panginoon. At ipapahayag na si Jesucristo ay Diyos na makapangyarihan, na may higit na pangalan kaysa lahat ng pangalan, at ito ay sa kapurihan ng ating Amang makapangyarihan. Hallelujah. Iyan si Jesus na ating sinampalatayanan, inihayag niya. At sa pamagitan ng kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay, mga kapatid, balik po tayo sa atin pong pinaka-main text dito po sa aklat ng pahayag sa chapter 1. Tayo po, ang sabi po dito, inibig na niya tayo sa kanyang pagkamatay, pinalaya niya tayo mula sa ating mga kasalanan. Sa verse 5 pa rin po yan. So ibig sabihin, nang si Jesus mamatay doon sa krus ng Kalbaryo at naisakatuparan niya, naisagawa niya ang pagtubos sa bawat sangkatauhan na nanampalataya. Kasi po, bagamat ang Panginoon ay namatay doon sa krus ng Kalbaryo at naisagawa niya ang pagtubos, natapos niya ang pagtubos sa sangkatauhan, hindi lahat ay nagbinipisyo. Bakit po? Yun lang nanampalataya, naniwala, tumanggap, naniwala sa Kanya. Kung hindi ka nanalig, tumanggap at nanalig sa Kanya, wala ka ng binipisyong ito. Ano yung binipisyong binabanggit niya? Pinalaya niya tayo sa lahat ng pagkabihag ng kasalanan. O dahil lahat po tayo, aminin natin sa hindi, lahat po tayo ay nagkasala at makasalanan. Pero salamat na may Jesus na namatay doon sa krus ng Kalbaryo nang tayo maniwala sa Kanyang ginawang pagtubos, pag-aalay ng Kanyang buhay, pagtitigis ng Kanyang mahal na dugo. Lahat tayong naniwala ay nagkaroon ng kalayaan. Yan. Kaya nga, pag tinanggap natin itong Jesus na ito, yung Kanyang Espiritu ay sumaatin at tayo ay sumapanginoon, ibig sabihin, ikaw ay nasa Panginoon at ang Panginoon ay nasa iyo, ikaw ay pinalaya na niya. Kaya sa mga taong nakatagpo ng tunay na pagpapalaya ng ating Panginoon, ang sabi po, wala nang anumang hatol pa. Hindi ka na pwedeng akusahan, parusahan ng sino man, i-accuse ng dyablo, sapagkat ang tagapagpalaya nasa iyo. Kung nakatira na sa iyo si Kristo, nasa iyo na si Kristo, ikaw ay pinalaya na. Bagamat minsan may mga pandaraya, may mga ginagawa na mga panunukso ang dyablo, ganun lang po siya. Hanggang doon lang siya. Pero yung benepisyong tinanggap natin sa Panginoon, bilang tao na nakalaya, bilang tao na iniligtas, bilang tao na binigyan ng pribilehiyo na maging anak ng Diyos,
gusto kong panghawakan mo yan. Ikaw ay malaya dahil kay Kristo. Malaya saan? Malaya sa tanikala ng dyablo, malaya ka sa mga pandaraya. Oo, nandyan ang pandaraya, pero hindi siya magtatagumpay sapagkat si Kristo nagtagumpay na para sa atin. At sa tagumpay na ginawa niya, na pagtubos doon sa krus ng Kalbaryo, ikaw at ako at lahat ng nanalig sa Kanya ay may tagumpay na rin. Amen? Purihin ang ating Panginoon. Salamat kay Sister Jolie, taga Singapore po, Julie Cervantes, sa Petola. Siya po ay kasama natin sa atin pong Daily Bread ngayon. So, yun ay gusto ko pong ipakita sa inyo mga kapatid, na tayo ay nagbinipisyo ng kalayaan sa lahat ng mga sumpa. Galatians 3:13, nang mamatay si Jesus, tinubos niya tayo at pinalaya sa lahat ng sumpa para yung mga pagpapala na inilaan doon kay Abraham ay matanggap din ng bawat isa sa atin. Amen. So, pinalaya na niya tayo at natubos na tayo sa lahat ng sumpa na ating naranasan dahil sa ating pagiging isang makasalanan. So, ibig sabihin, kung ikaw ay pinalaya na, wala ka na sa ilalim ng sumpa, ano ang kasunod nun? Lahat ng pinalaya ay nagtatamasa na ng pagpapala galing sa Diyos. Ayun lang, kung hindi mo kiniklaim, wala sa iyo yan. Kaya dapat i-claim mo, angkinin mo. Ako'y pinagpala na, ako'y wala na sa sumpa. Wala na ako sa sumpa ng mga salot, sumpa ng mga iba't ibang sakit, sumpa ng kahirapan. Panghawakan mo yan. Sapagkat iyan ay benepisyong tinanggap natin. Matapos na si Jesus ay mamatay at muling nabuhay doon sa krus, ipinagkaloob niya yan sa lahat ng nanalig sa Kanya. At ang sabi po dito, sa verse 2, ginawa niya tayong, dito pa rin po pala sa verse 6, Chapter 1 ng Aklat ng Pahayag, verse 6, ginawa niya tayong isang liping maharlika upang maglingkod sa Diyos na Kanyang Ama bilang mga saserdote kay Jesucristo ang kapurihan magpakailanman. Ano pa pong benepisyo? Bukod sa tayo po ay pinalaya, natubos sa lahat ng sumpa, at nagbenepisyo ng mga pagpapala na ipinangako kay Abraham, ang napakaganda pa pong tinanggap natin na inihayag ni Jesus kay Juan na sumulat ng Aklat ng Pahayag. Ano pa pong benepisyo? Tayo ay ibinilang sa liping maharlika. Naintindihan ba natin yung liping maharlika? Lahat ng believers of Christ, mga kamanggagawa ako, mga kapatid ko, lahat ng nanampalataya sa Panginoon, lahat ng tumanggap sa Panginoon bilang tagapagligtas nila, mga natubos, napalaya, at nagtatamasa ng mga pagpapala na ipinangako kay Abraham, mga pagpapalang espiritual, pagpapalang pinansyal, lahat ng pagpapala, tatamasahin natin. May maganda pang benepisyo tayo dahil sa ginawa ng ating Panginoon. Ano pang benepisyo yun? Sabi niyan, ginawa niya tayong maharlika. Liping maharlika, ibinilang tayo sa maharlika. Ibig sabihin, yung palang mga taong nanalig at tumanggap sa Panginoon ang naging anak ng Diyos, kabilang ka sa liping maharlika. Ano yung liping maharlika? Pag sinabing maharlika, ibig sabihin, ito po ay yung tao na hindi basta-basta. Maharlika ka eh. Pag sinabi, kabilang yan sa liping maharlika, abay katulad mo ay anak ng hari. Tulad mo ay prinsesa, tulad mo ay prinsipe. Eh bakit po? Bakit tulad mo ay prinsipe at katulad mo ay prinsesa? Can you imagine yung sinampalatayanan natin, hari ng mga hari, tapos anak ka niya, tinanggap ka niya, kaya kabilang ka sa liping maharlika. Ang ibig pong sabihin niyan, tayo pala ay mga prinsipe at prinsesa sa harapan ng Diyos. Hallelujah. So, minsan nakakalungkot, no? Kung maliitin tayo, kung dustain tayo, minsan may kunti lang tayo nagawang pagkakamali. Nakakalungkot, minsan Kristiyano na tayo, nandudusta pa tayo, nanlalait pa tayo ng kapwa natin. Aba, dapat mong malaman, kung yan ay kabilang sa tinubos ni Jesus, si Jesus namatay dyan, at yan ay nanalig kay Jesus, tinanggap yan bilang anak ng Diyos, kinalimutan ng Diyos ang lahat ng kasalanan niya, pinawalang sala yan. Kapatid kong minamahal, yan ay liping maharlika.
Yan ay, kung lalaki, prinsipe yan ng kaharian ng Diyos. Kung yan ay babae, prinsesa yan ng Diyos. Kaya mahalin mo yan, pag malasakitan mo yan, sapagkat pag ginawa mo yan sa Panginoon. So kaya pag ikaw ay Kristiyano na, hindi ka na dapat nanlalait at nandudusta ng iyong kapwa. Kaya yung mga taong gumagawa nito, hindi nila naintindihan. Pero gayon pa man, habang tayo nasa sanlibutan ito, sabi ng Panginoon, makakaranas kayo ng kapighatian, ng mga pag-uusig, ng mga persecution, habang tayo ay nasa mundong ito. Pero laksa natin ang loob, ang kalooban natin. Bakit? Kasi si Jesus na ating Hari at Panginoon nasa langit na. At ang sabi niya, ako'y pumunta doon para dalahin ko kayo doon. Ihahanda ko yung lugar na kinalalagyan ninyo. Para yung iyong kalagayan bilang liping maharlika, bilang prinsipe, bilang prinsesa, ay iyo pong makamtan at maranasan. Dito, habang nandito tayo, lahat tayo pansamantala lang. Aalis po tayo at titira tayo sa magandang lugar na inihanda ng Panginoon. Bilang liping maharlika, bilang anak ng Diyos, bilang prinsipe at prinsesa, anak ng hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Alam nyo, kung ating imimeditate ang mga bagay nito, walang dahilan para ma-depress ka . Walang dahilan para madaig ka ng lungkot. Walang dahilan para ikaw'y manghina sa pananampalataya. Kasi lahat tayo pansamantala lang dito. At ang pinakahihintay natin ay yung magandang pangako ng Panginoon na inihanda niya na lugar doon sa kabilang buhay. Kaya ang kamatayan hindi dapat katakutan. Ang muling pagbabalik ng Panginoon hindi dapat katakutan, kundi lahat tayo dapat excited na yan ay ating maranasan. Amen. Excited tayo na yan ay ating maranasan. Oo. Lahat naman tayo nakakaranas ng mga hindi pangkaraniwang mga problema, lalo na sa panahon ng lockdown. May kamanggagawa nga ako, sinasabi niya, nakakaranas kami ng kahirapan ngayon. Isipin po ninyo, lalo na yung mga pastor. So, kaming mga ngaral, ay fully dependent po kami sa church. Ay paano kung yung church ay kinlose? At walang mga church services. Nabubuhay kami by donation sa mga love gift. Eh, pag pinasara mo yan, eh di magugutom ang mga naglilingkod, ang mga kamanggagawa. Pero salamat, ano man yung pagtitiis na danasin natin, maging inspirasyon natin. Eh, pansamantala lang ito. Total, anak ako ng Diyos, hari ako, anak ako ng hari ng mga hari. Ako'y prinsipe. Lahat handa kong tiisin, total, pagdating ng araw. Mabubuhay naman akong kasama ng Panginoon at titira sa langit na bayan. At doon ay mabubuhay sa pinakamaligayang buhay. Kaya, ano man itong mga tiisin natin, sige lang. Eh ako nga ho kami po ay nakadepende lang din po sa mga churches na aming pinagmiministeran. At dahil nga po lockdown, hindi kami makabiyahe, hindi kami makapunta sa iba-ibang mga church na siya pong ginagamit ng Diyos para tulungan at tugunan ang aming pangailangan, napakahirap po talaga. Ayaw ko pong sabihin sa inyo kung ano yung mga kahirapan. Pero ang lahat ng yan ay natatagalan, mapagtatagumpayan at nakakayanan dahil po kay Kristo na nagpapalakas sa amin. Ang lahat magagawa natin. Magagawa ko, magagawa ng bawat isa sa atin. Sige po, tayo lang tayo sa pananampalataya. Gawin nating inspirasyon ang pangako ng Diyos. Sapagkat sinabi niya, tayo ay ibinilang sa mga maharlikang lahi. Kahit na tayo nagigipit, kahit tayo nagugutom, kahit tayo nahihirapan, kahit tayo inuusig, kahit tayo minamalit, kahit tayo kinukutya, minsan tinatapak-tapakan, tiisin lang po natin ang lahat ng yan dahil tayo pong lahat naman ay pansamantala lamang sa daigdig na ito. Aalis din naman tayo at titira sa lugar na inihanda ng Panginoon doon sa kalangitan. Yun ay ating pakahintayin sapagkat yan ay pangako ng Panginoon. Ikaw ay pinili ng Panginoon at ikaw, pinili ng Panginoon na kanyang mga prinsipe at prinsesa na kanyang hinandaan ng magandang lugar doon sa kalangitan. Purihin ang Panginoon. Hindi lamang tayo piniling maharlika, prinsipe o prinsesa, kundi tayo po ay ibinilang bilang mga saserdote niya.
So, maliwanag po yan. Nababasa po natin sa bahagi ng kasulatan. Ang sabi po sa verse 6, ginawa niya tayong isang liping maharlika upang maglingkod sa Diyos na kanyang Ama, kabilang sa mga saserdote. Ano po ba yung saserdote? Ang alam po natin na saserdote pare, di ba? Ang saserdote po pare. So minsan, ang kaisipan po natin, ang pare lang po ay yung nasa simbahan na kilala natin, na nagmimisa, mga ordained priests na mga pare. So yun ang pagkaintindi natin. Pero dapat nating malaman, mga iniibig kong mga tagapakinig sa programang ito, na ang Panginoong Hesus ay maliwanag na nagpahayag kay Juan na ang lahat ng mga nanalig at tumanggap sa Panginoon ay ginawang saserdote. Ano pong ibig sabihin saserdote? Ang saserdote po kasi kung pag-aaralin natin, mula po yan po ay ibinukod na lahi. O ibinukod sa 12 tribes of Israel mula kay Levi. Si Levi po isa sa anak ni Jacob. Tinawag na Levi na pinagmulan ng mga Levites. Ang mga Levites po, yan yung mga saserdote o mga pari. Ibinukod doon sa 12 tribes of Israel kasi ang bansang Israel o bayang Israel ay binuo ng 12 tribo. Sa 12 tribo, may ibinukod na lahi, yung kay Levi. At ito'y tinawag ng mga Levites. Pag sinabi pong mga Levites, sila po yung mga tagapaglingkod. Tinawag, pinili, hinirang bilang mga tagapaglingkod sa Diyos. Sila ay hindi maghahanap buhay, sila po ay hindi involved na mag-business. Ibinukod sila. Bakit? Ano po ba yung kanilang pinakapangunahing gawain? Tagapaglingkod po. Kaya nga po, mayroon pong tinatawag na mga tithes and offering na ipinabukod sa 11 tribes. Lahat sila obligado na ibigay ang kanilang mga tithes and offering kasi yung mga ibinukod na Levites, mga pare, sila po yung magbibenepisyo noon pong tinatawag na tithes and offering para matugunan ang kanilang pangangailangan. So ngayon, ang sabi po sa Biblia, hindi na yung lang lahi ni Levi ang tatawaging saserdote o tagapaglingkod na ibinukod. Kundi lahat ng nanalig at tumanggap sa Panginoon, sabi diyan, kayo ay kabilang na sa mga saserdote. Ano pong ibig sabihin? Mga taong pinili para sa gawaing paglilingkod. Hallelujah. So, hindi lang ako, hindi lang lahat ng hindi lang yung mga pastor, mga evangelist, mga propeta, bagamat sa iglesia, sila naman yung ibinukod. Ayan po. Tayong lahat, tinawag ng saserdote, pero sa pagpili sa atin, mayroon pang pinili na mga tagapamahala. Ayan. Yan na po yung mga pastor, mga evangelist, mga prophet, mga Bible teacher. Sila po yung pinili sa gitna ng mga pili. Ayan. Kaya po, ang mga man of God na mga ginagamit ng Panginoon, sila yung mga piling-pili. So, kami po ay hindi talaga dapat involved sa mga business, sa anumang mga networking. Dapat, hanggat maaari, hindi talaga kami dapat doon. Kasi, may gawaing iniatang sa amin na dapat naming gampanan sa pagsiservisyo sa Diyos. Pero hindi lang po kami, kundi lahat tayong mananampalataya. Dahil kayo man ay tinawag na saserdote o mga pinili, ibinukod ng Diyos para maglingkod sa Kanya. Kasi ang ibig sabihin sa saserdote, ibinukod ng Diyos na tagapaglingkod sa Kanya. So, may iba't iba tayong kakayanan, may iba't iba tayong kaloob, at pwede nating gamitin sa gawaing paglilingkod ayon sa kaloob ng Diyos sa atin. Kaya nga dyan, sabi dyan, mayroong hindi naman tinawag sa business, pero may pagtawag siya sa ministry ng pagtulong, pagsuporta. At yan ay dapat makita natin. Kasi kung hindi natin maintindihan ang mga katotohanan ito, mga kapatid, tayo po ay para tayong pumapalaot sa gitna ng laot na hindi natin alam kung saan tayo tatabi. Ibig sabihin, wala kang tinutumbok na magandang direksyon. So dapat nating makita, tayo po ay ibinukod, pinili ng Diyos para sa gawain na
tagapaglingkod na magbibigay ng karangalan at kapurihan ng Panginoon. Hallelujah. Kaya nga, sabi nila, yung mga Pilipino, mapalad ito kasi pili na, pino pa. Hallelujah. Pinili na, pinino pa. Sa pinakamaganda sa atin, marami sa ating tinawag at pinili ng Panginoon. At sa mga tinawag at pinili ng Panginoon, mayroong pampiling-pili. Yan. Ito yung inilagay sa mga gawain ng pagiging apostol, prophet, evangelist, mga Bible teacher. Sila yung pinili sa gitna ng mga sila yung mga piling-pili sa gitna ng mga pinili. Hallelujah. Para maging tagapaglingkod sa ating Panginoon. So ito po yung mga mahalagang bagay na dapat nating malaman. Inihayag niya ito kay Juan. Okay, para hindi po tayo mawala, sa Book of Revelation 1:4-8, inihayag ang pagka-Diyos ni Jesus, kung sino si Jesus, ay kanyang ipinakilala ang kanyang sarili bilang Alpha and Omega, simula at wakas, at siya ay isang Diyos. So inihayag yan sa atin pong mga binasa kanina. At sa pangalawa, ipinahayag din kay Juan na si Jesus sa kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay, ang mga tao, number 1, ay pinalaya sa lahat ng pagkabihag ng kasalanan. Pangalawa, ginawa niya tayong liping maharlika. Pangatlo, ibinilang niya tayong saserdote. Ibig sabihin, mga piniling tao na tagapaglingkod sa Diyos. Amen. So, diyan muna tayo ngayon magtatapos. Kasi malapit na po tayo mag-isang oras at 1 hour lang po itong live streaming natin. Sa araw ng bukas, inihayag niya ang kanyang muling pagbabalik. So, bigyan natin kasi ng special na oras yung topic patungkol sa sinabi ni Jesus na siya'y muling magbabalik at makikita ng lahat ng mga umulo sa kanyang tagiliran. Makikita ng lahat ng tao ang kanyang muling pagbabalik. At yan po ay dapat nating malaman na nahati sa dalawa. Bukas yan ang pag-aaralan natin. Kasi ang alam nila, pagbabalik ni Kristo, isahan lang, tapos na. Gugunawin na ang mundo. Dalawa po yan. Una po, yung pagbabalik ni Jesus na makikita siya sa alapaap. At yung lahat ng mananampalataya, irarapture at kukunin. Dadagitin. Pangalawa, yung kanyang muling pagbabalik para puksain, labanan ang lahat ng puwersa ng mga antikristo, puwersa ni Satanas, didigmain sila. Iyan ang Battle of Armageddon. So, medyo mahaba-habang pag-aaral yan. Nasa chapter 1 pa lang tayo ng Book of Revelation. So, sabi ko nga sa inyo, baka abutin tayo ng 1 taon dito na araw-araw ito ay ating tinatalakay. Baka hindi pa natin matapos. O kung pwede nga hanggang sa muling pagbabalik ng Panginoon, tuloy-tuloy yung gawin nating pag-aaral habang tayo nabubuhay. Sapagkat sabi nga, mag-aralan tayo sa isa't isa, magpalakasan tayo sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. So ito po yung aking ministeryo na kayo'y abutin sa pangangaral ng salita ng Diyos para hatdan kayo ng pagkain ng ating buhay espiritual. At nais ko po na hindi lang kayo kundi maging ang mga kaibigan nyo. Sabi ko nga, i-forward ninyo sa kanila, i-save ninyo itong video natin sa live streaming at i-send nyo sa atin pong mga kapatiran, lalo na yung mga hindi naka-online, pero kaibigan nyo, kakilala nyo, gusto nyo mapagpala ng salita ng Diyos, so i-send nyo po. Naasahan ko po ang inyong pong patuloy na kooperasyon, ang inyong patuloy na pagsuporta at pagtulong sa atin pong paghahayag ng salita ng Diyos sa pamagitan ng Facebook. At muli, ngayong umaga, ako po ay pansamantalang magpapaalam sa inyo at atin pong itutuloy ang pag-aaral sa araw ng bukas at pag-uusapan natin po ay yung sinabi ng Panginoon na siya ay muling magbabalik, muli siyang darating at makikita ito ng maraming tao. So bukas po yan, kaya po
kung pwede, maaga po magising kayo at alas 6 po mag-aaral po tayo. Kung hindi man, katulad ng sinasabi sa akin ng mga kapatid at kamanggagawa natin sa Shalom Ministry, na sila po ay mayroong parang don't watch prayer na ginagawa ng alas 6, nakaka-open po sila pag mag-aalas 7 na. So, salamat pa rin dahil kahit daw delay, sila ay nanunood. So, mga kaibigan, mga kamanggagawa ko, sa pangungunan ng ating spiritual director, Father Archie Griba, buwabati po ako sa inyo. Nandyan po si Brother Ahmed o Amelito Palumata at lagi po silang nanonood sa ating programa. Salamat din po sa ating pong mga kaibigan sa Jesus the Word of Salvation, dito po sa Pateros, sa ating pong mga kapatid at kamanggagawa po sa Jesus the Rock of Salvation sa Pasig, sa ating pong mga kapatid kamanggagawa po sa lugar po ng Sultan Kudarat, sa Lambayong, sila Sister Merlita, sila po ay lagi nakasubaybay sa atin, sa Church of God po sila ministry, at sa Christ-Centered Ministry na pinangunahan ni Pastor Rape sa Jensan, at sa atin pong kapatid o kamanggagawa kay Brother Angel sa lugar ng Canada. Salamat sa Panginoon sa inyo pong pagsama sa aking ginagawang daily bread. Kay Sister Arlene sa Jesus Dancer Church sa Parañaque, pagpalain ka ng Panginoon sa iyo pong pagsama at patuloy na pagsubaybay sa ating daily bread o pakikiisa. Salamat din kay Sister Mina. No problem, kahit minsan nahuhuli, ito naman po ay pwede po ninyong i-replay, mapanood na muli. So yung iba pang mga tagapakinig natin, diyan sa Amerika, diyan sa Canada, diyan po sa Singapore, sa New Zealand, ating mga tagapakinig, meron din po sa Hong Kong, at sa iba't iba pang mga bansa na naaabot ng ating live streaming, at sa ating pong mga tagapakinig, siyempre po dito sa Luzon, sa iba't ibang mga church, maging pong sa lugar ng Masbate, sa iba pang mga dako ng ating mahal na bansa, sa iba't iba pang simbahan, iba-ibang organisasyon at denomination. Patuloy po kayo na sumubaybay at makiisa sa ating pong ginagawang daily bread o sa ating pang araw-araw na pagkaing spiritual. So, alam po ninyo, hindi ho madaling gawin ito. Sapagkat, alam mo ninyo, pag hindi po ikaw nagtuturo araw-araw, pwede kang magpaisi-isi. Pero pagka ikaw po ay nagsishare na araw-araw, ay kailangan mong magbabad sa panalangin at pag-aaral. So, salamat sa Panginoon. Ang aking inaasahan magbibigay ng gantimpala at sweldo sa akin, ang hari ng mga hari, ang Panginoon ng mga Panginoon, walang iba, kundi ang ating Panginoon Jesucristo. At salamat din po sa mga tao na hinihipo ni Lord na nagiging kamay ng Diyos para kami ay mabigyan ng aming mga pangangailangan at maipagpatuloy ang aming ministeryo sa Panginoon. Salamat kay Brother Rico, Pastor Rico, sa iyong pakikinig from Masbate po ito. Okay, at tayo po ay darako na po sa panalangin. So, mga iniibig ko mga kapatid, tayo muling magkaisang manalangin. Mahal na Diyos, kami po ay sama-sama na ngayon ay dumudulog sa iyong banal na harapan at nananalangin upang minsan pa humingi po ng pabor sa amin pong mga pangangailangan. Yes Lord, ikaw ang nakakaalam, bagamat hindi nasambitla ng aming mga labi, hindi namin ipahayag ang aming prayer request, pero nakita mo na ito po ay talagang kailangan namin. Ama, iyo pong katagpuin ang aking mga kapatid ayon sa kanilang mga pangangailangan. At muli, tinataas po namin, Panginoon, ang mga may sakit, karamdaman, maging ito'y sakit sa ulo, sakit sa puso, sakit po sa atay, sakit sa bituka, sakit sa baga, sakit sa dugo, duman po ay diabetes, high blood, mga sakit na cancer, sakit sa paa, sakit sa balat, sakit sa mata, sakit sa utak, at iba't iba pang mga uri ng sakit na dinadala ng maraming mga tao, especially ng aking tagapakinig ngayon. Ama, sa pangalan ni Jesus, naniwala kami, ikaw ang hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, at ikaw po ay makapangyarihan sa lahat, walang hindi mo magagawa. Abutin mo ang bawat kapatid ko at kamanggagawa na ngayon ay nakasubaybay sa programang ito, na nakarinig ng pangangaral ng iyong lingkod sa live streaming. I-bless po ninyo sila, Panginoon. Give us a miracle, healing, and deliverance sa lahat ng sakit na yan, sa pangalan ng hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Tanggapin natin
ang kagalingan at himala. Gayon din, Panginoon, ang iba pa mga problema, mga hinain, mga hindi mabigkas na mga pangangailangan ng mga kapatid, pero kailangan nila. Ama, abutin mo sila. Ikaw ang nakakaalam ng pangangailangan na yan. Sa pangalan ni Jesus, nagdi-declare kami, Panginoon, ng himala at pagpapala mula sa iyo. At patuloy kami umaasa, Panginoon, na patuloy mong papatatagin, papalakasin ang aming buhay pananampalataya. Saan man dako lugar kami naroon, kami iyong sasamahan, papatnubayan tulad ng iyong pangako, Panginoon, na kami ay sasamahan mo saan mang dako ng mundo kami pumaroon. Sapagkat ikaw ay nasa lahat ng dako at nakakakita sa lahat ng mga nananalig sa iyo. Pagpalain mo ang bawat tagapakinig, pagpalain mo ang bawat isa, at patuloy mong pagpalain ang programa namin ito na Daily Bread na aming isinasagawa every 6 a.m. in the morning. Pagpalain mo ang bawat isa at patuloy na patnubayan ngayon at habang kami nabubuhay. Salamat po aming Diyos. Basbasan po ninyo kami sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Purihin ang Diyos. Salamat po. Lalong-lalo na doon sa talagang bumabad na nag-antabay ng 6 a.m. up to 7 a.m. Talagang nakinig ng husto. Pagpalain ka ng Panginoon. At ang salita ng buhay na aking isiner ay tumubo at lumago sa iyong puso. At ito'y magbunga ng maraming pagpapala. Hindi lang sa iyo, sa pamilya mo, kundi sa lahat ng mga tao na makasalamuha mo. God bless you. At muli, magandang araw po sa inyong lahat. Ang inyong lingkod, Evangelist Rodrigo Bacos from Carmona, Cavite.